Isang malaking padlock at makapal na kadena ang sumalubong kay Mariel sa pinto ng kanyang opisina. Nakadikit sa salamin ang isang puting papel at kahit malayo pa siya ay alam na niya ang ibig sabihin ng mga malalaking letra doon. Notice of closure. Gumuho ang mundo niya. Nabitawan niya ang paper bag na naglalaman ng kanyang pananghalian. Kumalat sa sahig ang kanin at adobo na pinaghirapan pa niyang lutuin kaninang umaga. Pero wala siyang pakialam. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa kadenang iyon. Isang kadenang sumisimbolo sa pagtatapos ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang Mariel's Beauty Essentials, ang maliit niyang kumpanya ng kosmetiko na itinayo niya mula sa sarili niyang dugo at pawis, ay wala na. Isinara. Ipinasara ng taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang business partner. Ang kanyang kaibigan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan ang mga luha, pero wala siyang nagawa. Isa-isang pumatak ang mga ito sa kanyang pisngi, mainit at mapait. Ang Radiant Cebuana lipstick line, ang Visayan Glow Foundation. Lahat ng iyon, pinag-isipan niya, pinagpuyatan. Ngayon, mga alaala na lang na nakakulong sa likod ng saradong pinto. Mariel? Isang pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pagdadalamhati. Dahan-dahanan siyang lumingon at nakita niya si Aaron Villaverde na nakatayo ilang metro mula sa kanya, may pag-aalala sa mukha. Ang matalik niyang kaibigan mula pa noong college, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nakakahiya. Ang dating Mariel Santiago na laging taas noo at puno ng pangarap, ngayon ay nakatayo sa harap ng bangkay ng kanyang negosyo. Halika, sabi ni Aaron sa malumanay na boses, umalis muna tayo dito. Dinala siya ni Aaron sa isang maliit na kapihan na hindi gaanong matao. Umorder ito ng kape para sa kanilang dalawa. Sa loob ng halos kalahating oras, walang nagsalita. Hinayaan lang siya ni Aaron na umiyak at ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Nang sa wakas ay medyo kumalma na siya, si Aaron ang unang bumasag sa katahimikan. I heard what happened, sabi nito. I'm so sorry, Mariel. Tumango lang si Mariel, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Wala na, Aaron. Ubos na lahat. Pati ang ipon ko, pati ang tiwala ko sa tao, wala na. May paraan, biglang sabi ni Aaron na ikinagulat ni Mariel. Tumingin ito sa kanya ng seryoso, isang tingin na ngayon niya lang nakita mula dito. May solusyon ako, pero baka hindi mo magustuhan. Kumunot ang noo ni Mariel. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Aaron. May kinuha itong isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at dahan-dahang inilapag sa mesa. My family, especially my mother, is pressuring me to get married. Panimula nito. Gusto na nilang magkaapo at meron na silang napipili para sa akin. Isang babaeng hindi ko gusto. Hindi maintindihan ni Mariel kung saan papunta ang usapan. And you, pagpapatuloy ni Aaron, you need capital to start again. You need financial stability para makabangon. Itinulak nito ang envelope palapit sa kanya. Buksan mo! Nanginginig ang mga kamay ni Mariel habang binubuksan ang envelope. Sa loob, isang dokumento. Binasa niya ang pamagat. Contract of a fixed-term marriage. Napatingin siya kay Aaron, hindi makapaniwala. Ano to? Nagbibiro ka ba? I'm not joking, Mariel. Seryosong sabi ni Aaron. I need a wife to get my mother off my back. You need the money stipulated in that contract to rebuild your life. It's a business proposal. Magpapanggap tayong mag-asawa sa loob ng 2 taon. After that, we go our separate ways and you'll have more than enough to start a new company. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Mariel ang mga salitang iyon. Isang kasal? Isang pekeng kasal? Aaron, nababaliw ka na ba? Maybe, sagot nito. Pero ito lang ang nakikita kong paraan para matulungan tayong dalawa. Basahin mo ang kontrata, lahat ng detalye,
Nakasulat diyan, pag-isipan mo. Umuwi si Mariel sa kanyang maliit na apartment na gulong-gulo ang isip. Ang apartment na ilang buwan na niyang hindi nababayaran ang renta. Buong gabi, hindi siya natulog. Nakaupo lang siya sa sahig, paulit-ulit na binabasa ang bawat salita sa kontrata. Ang laking halaga ng pera. Sapat para hindi lang muling itayo ang kanyang negosyo, kundi para palakihin pa ito. Pero ang kapalit, ang kanyang kalayaan, ang kanyang puso. Naalala niya ang sakit ng pagkakatraidor sa kanya. Naalala niya ang pangako sa sarili na hindi na siya muling magtitiwala. Pero ang alok ni Aaron, hindi ito tungkol sa tiwala. Isa itong transaksyon, isang kasunduan. Kinabukasan, muli silang nagkita sa parehong kapihan. Mas payapa na ang mukha ni Mariel, pero may bakas pa rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumingin siya ng diretso kay Aaron. Pumapayag ako. Nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Aaron na agad din nitong itinago. Inilabas nito ang kontrata at isang ballpen. "Are you sure?" Tanong nito, na para bang binibigyan pa siya ng huling pagkakataon para umatras. Tumango si Mariel. Kinuha niya ang ballpen. Dinala niya ang dulo ng ballpen sa papel, sa espasyo kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ito na yon, ang pagbebenta ng kanyang sarili para sa kanyang mga pangarap. Pumirma siya. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tumama ito sa papel, sa tabi mismo ng kanyang pirma, bahagyang nagpamantsa sa itim na tinta. Isang linggo na ang nakalipas mula nang lumipat si Mariel sa apartment ni Aaron. Isang linggo ng nakakailang na katahimikan at mga pilit na ngiti. Pinanood ni Aaron si Mariel habang nag-aayos ito ng ilang gamit sa isang bakanteng cabinet sa sala. Bawat galaw nito ay maingat, na para bang takot itong makabasag ng kahit ano. Para siyang isang bisitang hindi sigurado kung hanggang saan ang kanyang limitasyon. "Pasensya na, ginagamit ko na itong cabinet mo," sabi ni Mariel nang hindi lumilingon. "Okay lang, sa'yo na yan," mabilis na sagot ni Aaron. Iyon ang pinakamahabang pag-uusap nila sa buong umaga. Huminga ng malalim si Aaron. Hindi ganito ang pinangarap niyang pagsasama sa isang babae. Pero kailangan ito para sa kanya, para kay Mariel. "Ready ka na ba?" Tanong niya. Sinusubukang gawing normal ang kanyang boses. Humarap si Mariel. Nakasuot ito ng isang simpleng beige dress, walang magarbong alahas, at manipis lang ang makeup sa mukha. Pero para kay Aaron, napakaganda pa rin nito. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Tumango ito. "Kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala," sabi ni Aaron habang kinukuha ang susi ng kotse. "I'll be there. Hindi kita pababayaan." Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan papunta sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi mapakali si Aaron. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang palad sa manibela. Si Papa, madaling pakisamahan. Panimula niya. Mabait yon. Ngumingiti lang palagi. "Ang mama mo?" tanong ni Mariel. Napalunok si Aaron. "Si Mama, she's different. She's meticulous. Gusto niya laging perpekto ang lahat. May pagka-istrikto." Hindi niya masabi ang buong katotohanan na ang kanyang ina, si Loring Villaverde, ay parang isang reyna sa kanyang palasyo. Ang bawat salita nito ay batas, at ang bawat tingin ay may kahulugan. Just smile and be yourself," dagdag niya, kahit alam niyang hindi sapat ang payong yon. "Hayaan mo akong sumagot sa mahihirap na tanong." Nang huminto ang kotse sa tapat ng malaking bahay ng mga Villaverde, nakita ni Aaron ang paglunok ni Mariel. Hinawakan niya sandali ang balikat nito. "Kaya natin to," sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa para kay Mariel. Ang hapunan ay nagsimula ng maayos. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay gaya ng inaasahan, palangiti at magiliw kay Mariel.
Pero ang kanyang ina ay tahimik lang. Pinapanood ang bawat kilos ni Mariel na para bang sinusuri nito ang isang mamahaling diamante kung may depekto. So Mariel, basag ni Loring sa katahimikan. I heard about your business. Sayang naman. Ramdam ni Aaron ang pagtigas ng katawan ni Mariel sa tabi niya. Ito na. Nagsisimula na. Opo, tita. Magalang na sagot ni Mariel. May mga bagay po talagang hindi natin kontrolado. Ngumiti si Loring, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ganyan talaga ang pagnenegosyo, Hija. Hindi ito para sa lahat. It requires a certain kind of strength and connections. Isang malinaw na patama. Isang paraan para sabihing hindi nabibilang si Mariel sa kanilang mundo. Mariel is one of the strongest people I know, ma. Sabat ni Aaron, hindi na napigilan ang sarili. At babangon siyang muli. Tutulungan ko siya. Tumingin sa kanya si Loring at sa isang saglit, nakita ni Aaron ang dismaya sa mga mata nito. Nagpatuloy ang gabi sa mga tanong ni Loring na parang mga karayom tungkol sa pamilya ni Mariel, sa pinag-aralan nito, sa mga plano nito sa buhay. Bawat sagot ni Mariel ay magalang ngunit matatag. Hinangaan ni Aaron ang katatagan nito. Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Aaron ang panginginig ng kamay ni Mariel na nakapatong sa hita nito. Walang pag-aalinlangan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Nagulat si Mariel at napatingin sa kanya. Nginitian lang niya ito, isang maliit na ngiting nagsasabing, "Nandito ako." Naramdaman niya ang unti-unting pag-relax ng kamay nito sa ilalim ng kanyang palad. Magkahawak sila ng kamay sa natitirang oras ng hapunan. Isang sikretong nagbibigay lakas sa gitna ng isang pagsubok. Nang paalis na sila, niyakap ni Loring si Aaron. "Mag-usap tayo bukas, anak. Sa opisina." Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. Pagkasakay sa kotse, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mariel. "Grabe," sabi lang nito. "You did great," sabi ni Aaron. At sinsero siya. "You were amazing." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mariel sa unang pagkakataon ngayong gabi. At para kay Aaron, sapat na yon. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, sa loob ng mansyon, pinanood ni Loring ang papalayong ilaw ng kotse. Lumapit sa kanya ang kanyang asawa. "She seems like a nice girl, Loring," sabi ni Don Ricardo. Humarap si Loring sa kanyang asawa at ang ngiti sa kanyang mukha ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. "May mali sa babaeng yan," sabi niya sa mahinang boses. "Hindi ako naniniwala sa kanila." 2 linggo pagkatapos ng nakakapanindig balahibong hapunan sa bahay ng mga Villaverde, nag-anunsyo si Ginang Loring na magkakaroon ng isang maliit na salo-salo sa kanilang hardin. Isang welcome party daw para kay Mariel, para formal siyang maipakilala sa malalapit na kaibigan ng pamilya. Para kay Mariel, mas mukha itong isang bitag kaysa isang party. "Hindi ba pwedeng wag na lang akong pumunta?" Tanong niya kay Aaron habang namimili sila ng isusuot. "Hindi pwede. Mas magagalit si Mama," sagot ni Aaron habang inaayos ang kanyang necktie. "Don't worry. It will be quick. Kaunting ngiti, kaunting pakitang tao. Tapos uuwi na tayo." Suot ang isang simpleng puting bestida na binili niya nung may pera pa siya. Huminga ng malalim si Mariel bago pumasok sa malawak na hardin ng mga Villaverde. Marami ng tao, mga lalaking naka-Amerikana at mga babaeng kumikinang sa alahas. Agad siyang nakaramdam na hindi siya kabilang doon. "Aaron, anak," salubong ni Ginang Loring. Ngumiti ito, pero gaya ng dati, hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. "And Mariel, you look simple." Napalunok si Mariel sa komento nito. "She looks beautiful, ma," sabi ni Aaron, bahagyang hinigpitan ng hawak sa baywang ni Mariel. Nagsimula silang maglakad-lakad at makipag-usap sa mga bisita. Paulit-ulit lang ang tanong. Paulit-ulit lang din ang mga ngiti at sagot na inensayo na nila.
Pagod na ang panga ni Mariel sa kapipilit ng ngumiti. "Aaron, darling!" Isang matinis na boses ang tumawag mula sa kanilang likuran. Sabay silang lumingon at nakita ang isang babaeng ubod ng ganda. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay alon-alon at ang mga labi ay pulang-pula. "Isabella," sabi ni Aaron, medyo pilit ang ngiti. "Tita Loring told me the good news. I couldn't believe it at first," sabi ni Isabella. Ang mga mata ay nakatingin kay Mariel mula ulo hanggang paa. "So this is her. This is Mariel." Inilahad ni Isabella ang kamay nito. "Isabella Reyes, it's a pleasure to finally meet you." "Mariel Santiago," sagot ni Mariel, tinanggap ang kamay nito. Ang lamig ng kamay ni Isabella ay kabaligtaran ng mainit nitong ngiti. "Oh, you should use Villaverde now, right? Para mas official," sabi nito na may kasamang tawa. Bago pa man makasagot si Mariel, biglang nadulas ang hawak ni Isabella sa kanyang wine glass. Ang pulang alak ay tumapon sa puting bestida ni Mariel, lumikha ng isang malaking pangit na mantsa. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Isabella. Puno ng pagkadismaya ang boses, pero may nakita si Mariel na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. "Ang clumsy ko talaga. Let me help you." Kumuha ito ng tissue at kunwaring pinupunasan ng mantsa, pero lalo lang itong kumalat. "Hayaan mo na, Isabella. It's okay." Pilit ng ngiti ni Mariel. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. "No, it's not okay. Your dress is ruined." "Aksidente lang yon," mahinahong sabi ni Aaron. "Mariel, samahan kita sa loob para malinisan yan." Nang makalayo sila, narinig pa ni Mariel ang sinabi ni Isabella sa mga kaibigan nito. Kawawa naman. Mukhang yun pa naman ang paborito niyang bestida. Sa loob ng bahay habang sinusubukang alisin ni Mariel ang mantsa sa banyo, naramdaman niya ang pangingilid ng luha. Bakit ba siya pumayag sa ganito? Ang kapalit ng pera ay ang paulit-ulit na pagyurak sa kanyang pagkatao. Lumabas siya ng banyo na bagsak ang balikat. Nakita niya si Aaron na naghihintay. May hawak na panyo. "Hayaan mo na sila," sabi nito. "Hindi ka nila kilala." "Pero tama sila, Aaron. Hindi ako bagay dito," sagot ni Mariel. "Sa akin, bagay ka," sabi ni Aaron sa seryosong boses. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Natigilan si Mariel. Sa isang saglit nakalimutan niya ang kontrata. Nakalimutan niya ang lahat. Ang nakikita lang niya ay ang sinseridad sa mga mata ni Aaron. Sinubukan ni Isabella na muling lumapit sa kanila. "Aaron, can we talk for a minute? It's about the project." Pero bago pa man ito makalapit, umiling si Aaron. Hinawakan niya ang kamay ni Mariel. "Sorry, Bella. I need to be with my wife." Hinila siya ni Aaron palayo, pabalik sa hardin, pero sa pagkakataong ito, hindi na binitawan ang kanyang kamay. Ang simpleng gesture na yon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Mariel, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang matapos ang party at pasakay na sila sa kotse, nagpaalam si Isabella. Niyakap nito si Mariel. "Sana maging magkaibigan tayo," bulong nito. Pagkatapos, idinugtong sa mas mahinang boses, sapat lang para marinig ni Mariel. "Mag-iingat ka. Kung ano ang kayamanan ng mga Villaverde, ganun din kalaki ang mga problemang kasama nito." Isang babala na nakabalot sa isang matamis na ngiti. At sa sandaling iyon, nalaman ni Mariel na ang babaeng ito, si Isabella Reyes, ay mas mapanganib pa kaysa sa ina ni Aaron. Well, no. Ang anniversary party ng Villaverde Construction ay isa sa mga pinakamalaking social event ng taon sa Cebu. Para kay Mariel, para siyang isinabak sa giyera ng walang anumang armas. Nakasuot ng isang simpleng dark blue na gown na hiniram niya pa mula sa isang kaibigan, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa dagat ng mga mamahaling damit at kumikinang na alahas. "Okay ka lang?" bulong ni Aaron
Ang kamay nito ay nakahawak sa kanyang likod, isang pamilyar na bigat na nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas. Tumango lang siya, hindi magawang magsalita. Ang buong gabi ay isang palabas. Ngumiti siya sa mga taong hindi niya kilala. Tumango sa mga usapang hindi niya maintindihan at humawak sa braso ni Aaron na para bang sila talaga ang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Hanggang sa umakyat sa entablado si Ginang Loring para sa kanyang talumpati. Nagsimula ito sa mga pasasalamat sa mga empleyado at business partners. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, ang mga mata nito ay napunta sa kanilang table. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. At syempre, sa gabing ito, gusto ko ring bigyan ng espesyal na pagbati ang aking nag-iisang anak, si Aaron, at ang kanyang napakagandang asawa, si Mariel. Nagpalakpakan ang mga tao. Napilitan silang tumayo ni Aaron at ngumiti. Nakikita ko kung paano sila nagmamahalan. Pagpapatuloy ni Loring, ang boses ay puno ng emosyon na alam ni Mariel ay peke. Pero alam nyo, kaming mga matatanda, minsan kailangan namin ng pruweba. Nagtawanan ng ilang bisita. Naramdaman ni Mariel na nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Bawat pagtibok ng puso niya ay malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Alam na niya kung saan papunta ito. Aaron, anak, Mariel, Hija, ipakita niyo naman sa amin kung gaano niyo kamahal ang isa't isa, sabi ni Loring. Ang boses ay malambing ngunit may diin ng isang utos. Isang halik lang naman ang hinihiling ng lahat. Sumigaw ang mga tao. Kiss! 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 Nanlaki ang mga mata ni Mariel. Tumingin siya kay Aaron, naghahanap ng saklolo mambo. Ang mundo niya ay biglang lumiit. Ang tanging nakikita niya ay ang nakakapasong tingin ng daan-daang tao at ang nakangiting mukha ni Ginang Loring na para bang isang reynang nanonood ng isang execution. Nakita niya ang paglunok ni Aaron. Pero sa halip na pagpapanik, nakita niya ang isang kakaibang determinasyon sa mga mata nito. Dahan-dahan, humarap ito sa kanya. Inilagay nito ang isang kamay sa kanyang pisngi. Hinahawi ang ilang hibla ng buhok na naligaw. Just trust me. Bulong nito. Ang hininga ay mainit sa kanyang balat. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang inilapit ni Aaron ang mukha nito sa kanya. Napapikit si Mariel. Inaasahan niya ang isang mabilis, pilit at malamig na halik. Isang halik para sa palabas, ngunit hindi yun ang nangyari. Ang mga labi ni Aaron ay malambot at mainit. Marahan, may pag-iingat. Hindi ito mapusok, hindi ito nagmamadali. Ito ay isang halik na parang nagtatanong, parang naghihintay. At sa isang saglit, nawala ang lahat. Nawala ang mga tao, ang ingay, ang nakakasilaw na ilaw. Nawala ang kontrata. Ang tanging naroon ay si Aaron. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang init ng kanyang labi sa kanya. Kusang loob, tumugon si Mariel sa halik. Isang saglit lang yon, pero para sa kanya, tumigil ang oras. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, isang malakas na palakpakan at hiyawan ang gumising sa kanya pabalik sa realidad. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatitig pa rin sa kanya si Aaron at ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pag-arte. Ito ay pagkalito, pagkagulat, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Ginang Loring. At sa isang madilim na sulok, nakita niya si Isabella Reyes. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Buong biyahe pauwi, walang nagsalita sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat kaysa dati. Hindi ito ang karaniwang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Nang makarating sa apartment, agad na pumasok si Mariel sa kanyang kwarto. Sumandal siya sa pinto at hinawakan ang kanyang mga labi. Ramdam pa rin niya ang halik ni Aaron. Ramdam pa rin niya ang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya.
Hindi ito pwedeng mangyari. Bawal ito. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nangyari. Pagkalipas ng 1 oras, lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa tapat ng study room ni Aaron, narinig niya itong may kausap sa telepono. Bahagyang bukas ang pinto. Hindi niya sinasadyang makinig, pero narinig niya ang boses ni Aaron na puno ng pagod at pagkabigo. "Hindi ko na kaya," sabi ni Aaron sa kabilang linya. "Nahihirapan na ako sa pagpapanggap na ito." Parang isang balde nang nagyayelong tubig ang ibinuhos kay Mariel. Ang kaunting init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, pinalitan ng isang masakit na panlalamig. Ang halik, ang lahat ng yon, isa lang palang napakagaling na pag-arte. At siya, ang tanga, ay naniwala. Nakatayo si Aaron sa dilim ng kanyang study, nakasandal sa bintana, habang pinapanood ang pagpatak ng ambon sa labas. Katatapos lang ng tawag niya sa kanyang tito Samuel, ang kapatid ng kanyang ama, at ang nag-iisang tao sa pamilya na nakakaalam ng kanilang sikreto. Ang halik. Hindi iyon parte ng usapan. Hindi iyon kasama sa kontrata. Pero sa isang saglit, habang hawak niya ang mukha ni Mariel at nararamdaman ang lambot ng mga labi nito, naging totoo ang lahat. Ang pagpapanggap ay naglaho, at ang natira ay ang katotohanang matagal na niyang itinatago kahit sa sarili niya. Mahal niya si Mariel. Matagal na. Mula pa noong mga panahong simple lang ang lahat, noong mga estudyante pa lang sila na nangangarap sa ilalim ng mga puno sa campus. Kaya naman siya napatawag sa kanyang tito. Kailangan niyang ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. "Tito, nahuhulog na yata ako sa kanya," pag-amin niya kanina sa telepono. "O matagal na pala akong hulog. Nagpapanggap lang na hindi." "Alam ko, Aaron. Matagal ko nang nakikita," sagot ng tito niya. "Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon?" At doon lumabas ang mga salitang narinig ni Mariel. "Hindi ko na kaya, tito. Nahihirapan na ako sa pagpapanggap na ito." Ang pagpapanggap na ang kasal na ito ay isang transaction lang. Ang pagpapanggap na hindi siya nasasaktan tuwing nakikita niyang nasasaktan si Mariel. Ang pagpapanggap na hindi totoo ang nararamdaman niya. Iyon ang pagpapanggap na sumisira sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang gumising. May kaunting pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos ng halik na yon, umasa siyang may nagbago. Naghanda siya ng almusal, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Sinangag, itlog at mainit na kape. Nang lumabas si Mariel mula sa kwarto, nginitian niya ito. "Good morning, nagluto ako." Pero ang sumalubong sa kanya ay isang malamig na tingin. Isang pader na muling itinayo sa pagitan nilang dalawa. "Salamat," sabi lang nito. Kumuha ng tinapay at umupo sa pinakamalayong upuan. "May problema ba?" tanong ni Aaron. "Wala." Mabilis na sagot ni Mariel, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Pagod lang ako." Buong araw, ganoon si Mariel. Malamig, malayo. Bawat pagtatangka ni Aaron na kausapin ito ay sinasalubong ng mga maiikling sagot. Ang pag-asang naramdaman niya kaninang umaga ay unti-unting namatay, pinalitan ng pagkalito at frustrasyon. Ano ang nangyari? Gabi na nang maisipan niyang magmaneho. Kailangan niyang lumayo sandali. Nagpaikot-ikot lang siya sa syudad hanggang sa hindi niya namalayan na napadpad siya sa subdivision ng kanyang mga magulang. Pauwi na sana siya ng isang pamilyar na sasakyan ang lumabas mula sa gate ng kanilang bahay. Isang puting sedan. Alam na alam niya kung kanino yon. Kay Isabela. Anong ginagawa ni Isabela sa bahay nila ng ganitong oras ng gabi? Kinabukasan, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ng kanyang ina sa opisina nito. "Manakita ko ang kotse ni Isabela kagabi. Galing sa bahay." Tumingin si Loring mula sa mga papeles na binabasa nito. Walang bakas ng pagkagulat. "Oh, bumisita lang siya. May ibinigay na regalo." Magabi na at alam nating pareho na hindi lang yon simpleng pagbisita.
Giit ni Aaron. May binabalak ba kayo? Ibinaba ni Loring ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay matalim. Si Isabela ang dapat na para sa'yo, Aaron. Alam mo yan. Isang pagkakamali ang pagpapakasal mo sa babaeng yon. Si Mariel ang asawa ko, ma. Isang asawa na may kontrata. Malamig na sagot ni Loring. Huwag mo akong lokohin, Aaron. Alam ko ang lahat. Umalis si Aaron sa opisina na kumukulo ang dugo. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang pamilya. Pag-uwi niya sa apartment, dumiretso siya sa kanyang study para tapusin ang ilang trabaho. Binuksan niya ang kanyang laptop at isang bagong email ang sumalubong sa kanya. Walang subject at galing sa isang hindi pamilyar na email address. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Si Mariel, nakaupo sa isang kapihan, nakangiti habang kausap ang isang lalaking hindi niya kilala. Mukhang masaya ito. Totoong masaya. Isang nanangiti na hindi niya pa nakikita mula dito nitong mga nakaraang araw. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. 5 salita na tumusok sa kanyang puso na parang isang patalim. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan mo siya? Naging yelo ang pakikitungo ni Mariel kay Aaron. Ang dating nakakailang na katahimikan ay napalitan ng isang mabigat na tensyon na halos hinihiwa ang hangin sa kanilang apartment. Bawat pag-uusap ay limitado sa mga pangangailangan. Anong oras ka uuwi? May pagkain na sa ref at wala nang iba pa. Ang mga salitang narinig niya mula sa study ni Aaron ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nahihirapan na ako sa pagpapanggap na ito. Ang halik na yon, na sa isang saglit ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, ay naging simbolo na lang ngayon ng isang perpektong pag-arte. At siya ang naging tangang manonood na pumalakpak pa isang hapon habang sinusubukan niyang libangin ang sarili sa isang coffee shop malapit sa kanilang apartment. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Mariel? What a coincidence! Nilingon niya si Isabela Reyes na nakangiti sa kanya na para bang sila ang pinakamatalik na magkaibigan. Isabela, bati ni Mariel, pilit na ngumiti. Mag-isa ka lang? Pwede ba akong makiupo? Tanong nito. At bago pa man siya makasagot ay umupo na ito sa tapat niya. I was just in the area. May dinaanan lang akong supplier for my events business. Nagsimula ang isang pag-uusap na puno ng mga pabalat kayo. Nagtanong si Isabela tungkol sa buhay may asawa niya. Sinagot naman ni Mariel ang mga ito ng mga kasinungalingan na may kasamang nangiti. Alam mo, I'm so happy for Aaron, sabi ni Isabela habang hinahalo ang kanyang frappe. He deserves to be happy. Matagal na rin kasi siyang stress sa mga problema sa kumpanya. Nagkunwari si Mariel na walang alam. Problema? Maayos naman yata ang lahat. Tumawa ng mahina si Isabela. You're so sweet. Siyempre hindi niya sasabihin sa'yo para hindi ka mag-alala. Aaron's like that. Very protective. Huminga ito ng malalim na para bang may mabigat na pasanin. The company is facing some financial difficulties at si Aaron ang sumasalo ng lahat. Ang hirap, di ba? Being the heir, ang laki ng pressure sa kanya na ayusin ang lahat. Nakinig lang si Mariel. Bawat salita ni Isabela ay parang maliliit na karayom. Actually, may isang malaking business deal na kailangan niyang isara. Pagpapatuloy nito, ang boses ay nagiging mas seryoso. It's a make-or-break deal for the Villaverdes. At alam mo ba, ang isa sa mga non-negotiable conditions ng investor ay kailangan stable ang personal na buhay ng CEO. Kailangan kasal na. Natigilan si Mariel. Biglang nag-ugnay ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Of course, I'm not saying na yun ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. Mabilis na bawi ni Isabela. Iwinawagayway ang kanyang kamay. I'm sure he loves you. It's just the timing. Medyo convenient, di ba? Hindi na nagsalita si Mariel. Parang may bumara sa kanyang lalamunan.
Kaya nga siguro nahihirapan na siya sa pagpapanggap. Bulong ni Isabela na para bang sinabi niya ito nang hindi sinasadya. Agad itong nagtakip ng bibig. Oh my God, I'm so sorry. Hindi ko dapat sinabi iyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mariel. Kahit na kinakabahan siya sa isasagot nito. Wala. Narinig ko lang siyang kausap si Tita Loring na nahihirapan na daw siya sa pressure. Itong kasal, ang negosyo, lahat daw ay parang isang malaking gampanin na lang para sa kanya. Isang gampaning pinansyal. Ang bawat salita ay tumama kay Mariel na parang suntok sa sikmura. Ang narinig niya sa telepono, ang sinasabi ni Isabela. Lahat ay nagtutugma. I'm sorry, Mariel. Sana hindi ko na lang sinabi. Sabi ni Isabela, ang muka ay puno ng pagkukunwaring awa. I care for Aaron. Ayokong makita siyang nahihirapan. Tumayo ito. Sana lang, sabi nito bago umalis, hindi ka maging dahilan ng pagbagsak niya. Naiwan si Mariel na tulala. Ang kapeng nasa harap niya ay lumamig na. Ang sakit na naramdaman niya noong una siyang traidorin ng kanyang business partner ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Dati, pera lang ang nawala sa kanya. Ngayon, parang pati ang puso niya ay dinurog at pinulbos. Gabi na, habang nakahiga siya sa kama, isang text message ang natanggap niya mula sa isang unknown number. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa malaking business deal ni Aaron, pumunta ka sa VIP lounge ng Grand Flora Hotel bukas, 3 p.m. Huwag kang magpapakita. Makinig ka lang. Pagkabasa niya ng mensahe, alam na niya kung kanino galing iyon. At kahit gaano kasakit, kahit gaano siya natatakot sa malalaman niya, alam niyang kailangan niyang pumunta. Kailangan niyang marinig ang katotohanang sisira sa kanya ng tuluyan. 2:00 pa lang ng hapon pero nasa parking lot na ng Grand Flora Hotel si Mariel. Nakaupo siya sa loob ng isang taxi, pinapanood ang marangyang harapan ng gusali. Bawat minuto na lumilipas, mas bumibigat ang kanyang dibdib. Umuwi ka na lang, Mariel. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw, pero mas malakas ang puwersang humihila sa kanya papasok. Ang pangangailangan na malaman ng totoo, kahit gaano pa ito kapait. 2:45, bumaba siya ng taxi. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya sa lobby. Sinunod niya ang direksyon sa text message. Ang VIP lounge ay nasa 2nd palapag, isang lugar na tahimik at eksklusibo. May isang maliit na pinto sa gilid na bahagyang nakaawang, gaya ng sinabi sa text. Isang service door na papunta sa isang maliit na pasilyo sa likod ng bar ng lounge. Mula doon, may siwang kung saan kitang-kita at rinig na rinig ang usapan sa loob. Pinigilan ni Mariel ang kanyang paghinga at maingat na sumilip. Naroon nga si Aaron. Nakaupo sa isang leather na sofa at kasama nito ang tito niya, si Samuel Villaverde, ang parehong lalaki na nakita niya sa mga family picture nila. May mga dokumentong nakakalat sa mesa sa kanilang harapan. Kumusta ang pag-uusap niyo sa board? Tanong ng tito ni Aaron. Maayos naman, tito, sagot ni Aaron. They are leaning towards my proposal, pero may mga kondisyon pa rin sila bago tuluyang i-turn over sa akin ang mana at ang posisyon bilang CEO. Nanlamig si Mariel. Mana? CEO? At ano ang pinakamahalagang kondisyon? Tanong ni Samuel. Huminga ng malalim si Aaron at ang mga sumunod na salita na lumabas sa bibig nito ay parang mga punyal na sabay-sabay tumusok sa puso ni Mariel. Ang kasal ko kay Mariel, sabi ni Aaron. Kailangan nilang makita na matatag ang personal kong buhay, na may asawa ako na susuporta sa akin, na kaya kong maging responsable hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa pamilya. It's the key. The final key para maaprubahan ang lahat. Gumuho ang mundo ni Mariel sa pangalawang pagkakataon. Pero mas masakit ito, mas brutal. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng sinabi ni Isabela,
Lahat ng piraso ng palaisipan ay nag-ugnay-ugnay. Hindi lang siya isang solusyon sa problema ni Aaron sa kanyang ina. Siya ay isang kasangkapan, isang susi, isang pawn sa isang malaking laro ng pera at kapangyarihan. Hindi niya na narinig ang mga sumunod na sinabi nila. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagbasag ng kanyang puso. Tiyakin mong nasa panig mo si Mariel hanggang makuha mo ang mana. Narinig niyang sabi ng tito nito, huwag mong hahayaang magkaroon ng problema. Masyadong malaki ang nakataya. Hindi na niya kaya. Dahan-dahan siyang umatras. Takot na baka makagawa siya ng ingay. Nang makalabas siya sa pasilyo, tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon likod, palayo sa lounge, palayo sa hotel, palayo sa katotohanang sumampal sa kanya. Tumigil lang siya nang makarating sa isang parke sa di kalayuan. Naupo siya sa isang bench, nanginginig ang buong katawan. Doon, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Malakas. Walang tigil. Mga hikbi ng isang taong muling pinagtaksilan. Ang tanga mo, Mariel. Ang tanga-tanga mo. Naniwala ka. Sa kabila ng kontrata, sa kabila ng lahat, isang maliit na bahagi ng puso mo ang umasa. Umasa ka sa halik na yon. Umasa ka sa mga tingin niya. Umasa ka sa mga simpleng gesture ng pag-aalaga. At lahat ng iyon ay kasinungalingan. Habang naglalakad siya sa gitna ng parke, ang mga mata ay manas sa kaiiyak. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang pamilyar na figura, nakasandal sa isang mamahaling kotse, nagmamasid mula sa malayo. Si Isabela. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit, matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Hindi ito mapanukso. Hindi ito mapang-asar. Isa itong ngiti ng isang general na nanalo sa isang digmaan. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mariel ang lahat. Ang pagtapon ng alak, ang mga salitang may lason, ang text message, lahat ay planado. Siya ay ipinasok sa isang bitag. At si Aaron, ang lalaking nagsimula niyang pagkatiwalaan, ay ang mismong naglagay ng pain. Umuwi si Mariel sa apartment na parang isang kaluluwang walang buhay, walang emosyon, walang luha, naubos na. Kinagabihan, nang dumating si Aaron, sinalubong niya ito ng isang nangiti, isang peking nangiti na kasing galing ng pag-arte nito. Nang makatulog na si Aaron, doon lang siya kumilos. Dahan-dahan, walang ingay. Kinuha niya ang kanyang bag at inilagay ang iilang damit at ang kaunting pera na natitira sa kanya. Kinuha niya ang kanilang marriage contract mula sa kanyang drawer. Tinitigan niya ito. Ang pirma niya na may mantsa pa ng kanyang luha nung una. Pinunit niya ito sa gitna. Hinubad niya ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Maingat siyang pumasok sa kwarto ni Aaron. Mahimbing itong natutulog. Sa isang saglit, gusto niyang magalit, sumigaw, saktan ito. Pero wala na. Puro pagod na lang ang nararamdaman niya. Inilapag niya ang punit na kontrata at ang singsing sa unan sa tabi nito. Isang huling tingin. Pagkatapos ay tumalikod na siya at hindi na lumingon pa. Walang ingay niyang binuksan ang pinto ng apartment. Walang ingay niya itong isinara. Sa ilalim ng dilim ng gabi, naglakad si Mariel palayo. Dala-dala ang bigat ng isang durog na puso at ang mapait na aral na natutunan niya. May mga kasunduang hindi nababayaran ng pera. At may mga pagtitiwalang kapag nasira, hindi na kailanman maibabalik pa. Isang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ang gumising kay Aaron. Kinapa niya ang kabilang bahagi ng kama. Inaasahang mahahawakan niya ang unan ni Mariel, pero wala siyang nakapa. Bumangon siya, nagtataka kung bakit wala pa ring amoy ng kape sa apartment. Mariel? Tawag niya. Pero tanging katahimikan ang sumagot. Pumunta siya sa sala, sa kusina, pero wala ito. Nagsimula siyang kabahan. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, doon niya napansin ang mga bagay na nakapatong sa kanyang unan, ang punit na kontrata, at ang singsing.
Parang isang suntok sa sikmura, biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Hinablot niya ang mga ito. Pinagtagpi niya ang 2 piraso ng papel, ang kanilang kasunduan. Punit sa gitna. Hindi, hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Tinakbo niya ang kwarto ni Mariel. Bukas ito. At walang laman. Ang aparador ay bukas. At ang iilang damit na dinala nito ay wala na roon. Wala na si Mariel. Umalis na siya. Isang alon ng pagpapanik ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero nito. The number you have dialed is currently unavailable. Please try your call later. Paulit-ulit, pare-pareho ang sagot. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito na kilala niya. Walang nakakaalam kung nasaan si Mariel. Biglang pumasok sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang pag-uusap nila ng kanyang tito. Ang mana. Ang kumpanya. May nakaalam kaya? May nakarinig kaya? At pagkatapos, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang isip na parang kidlat. Isabela. Walang pag-aaksaya ng oras, sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito papunta sa bahay ng kanyang mga magulang. Alam niyang doon niya lang ito posibleng makita. At hindi siya nagkamali. Pagpasok niya sa kanilang sala, naroon ang kanyang ina at si Isabela, kalmadong nagkakape na para bang isang normal na umaga lang. Aaron anak, anong ginagawa mo dito? Ang aga mo naman, sabi ni Loring. Nasaan si Mariel? Diretsong tanong ni Aaron. Ang boses ay mababa at puno ng galit. Nagkatinginan ang 2 babae. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isabela na may pagkukunwaring inosente. Huwag ka nang magpanggap, Isabela. Sigaw ni Aaron. Isang bagay na hindi niya pa nagagawa sa buong buhay niya. Alam kong may kinalaman ka dito. Anong ginawa mo? Tumayo si Isabela, ang pagkukunwari ay napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ako? Wala akong ginawa. Sinabi ko lang sa kanya ang totoo. Na isa lang siyang kasangkapan sa laro mo. Hindi ko naman kasalanan kung hindi niya matanggap. Kinumpirma ng mga salitang yon ang lahat. Si Mariel, narinig niya. Napatingin si Aaron sa kanyang ina. At ikaw ma, alam mo rin ba to? Kayo ang nagplano nito? Umiwas ng tingin si Loring. Para din naman sa'yo yon, Aaron. Para makuha mo na ang nararapat para sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang babaeng iyon. Nararapat sa akin? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Aaron sa buong kabahayan. Ang tanging bagay na nararapat sa akin, ang tanging taong mahalaga sa akin, ay si Mariel at itinaboy niyo siya palayo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Loring ang kanyang anak sa ganitong estado. Puno ng galit, puno ng sakit. Hindi niyo maintindihan, sabi ni Aaron. Ang boses ay basag na. Mahal ko siya ma. Mahal na mahal ko si Mariel, matagal na. Bago pa man magkaroon ng kontrata, bago pa man magkaroon ng problema sa mana. Aaron, that's absurd, sabat ni Isabela. Tumahimik ka. Bulyaw ni Aaron dito. Tapos na ako sa mga laro mo, sa mga laro niyong lahat. Humarap siyang muli sa kanyang ina. Ang mga mata ay pununo ng determinasyon at sakit. Kung kailangang mamili sa pagitan ng mana at ni Mariel, hindi ko na kailangang mag-isip pa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang abogado ng pamilya, si Attorney Romero. Inilagay niya ito sa loudspeaker para marinig ng lahat. Attorney, sabi ni Aaron, ang boses ay matatag. It's Aaron Villaverde. I want to make it official. I am waiving all my rights to my inheritance. Ipinapaubaya ko na ang lahat. Gumawa ka ng dokumento. Pipirmahan ko kahit anong oras. Napatayo si Loring, hindi makapaniwala. Aaron, anong ginagawa mo? Huwag. Hindi niya pinansin niyang kanyang ina. Narinig mo, attorney. It's final. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa 2 babaeng nasa harap niya. Ang reyna at ang prinsesang pinili nito. At sa mga mata nila,
Nakita niya ang pagkagulat at pagkatalo. Tinanggihan ko na ang mana, sabi niya sa malamig na boses. Si Mariel ang kailangan ko, hindi ang kumpanya. Tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi na niya pinansin ang mga sigaw ng kanyang ina. Pagkasakay sa kotse, doon lang bumuhos ang lahat. Sinuntok niya ang manibela. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi kaysa sa sakit sa kanyang kamao. Nasaan ka, Mariel? Nasaan ka? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa kanyang email. Isang alert mula sa credit card company na nakalink sa isang emergency card na ibinigay niya kay Mariel. Transaction alert. A purchase has been made for a one-way bus ticket to Davao City. Davao. Agad niyang binuhay ang makina ng kotse. Mayroon na siyang destinasyon. Hahanapin niya si Mariel kahit sa dulo pa ng mundo. 6 na buwan. 6 na buwan na ang lumipas. Para kay Mariel, ang 6 na buwan na yon ay parang 6 na taon. Sa Davao, sinubukan niyang magsimulang muli. Ang dating CEO ng Mariel's Beauty Essentials ay isa na ngayong accounting clerk sa isang maliit na grocery store. Simple ang buhay, tahimik, pero bawat gabi, kapag mag-isa na lang siya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, bumabalik ang lahat. Ang mga alaala, ang sakit, ang mukha ni Aaron. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Walang dalang payong, sumilong muna siya sa waiting shed. Pinanood niya ang mabilis na pagpatak ng ulan sa semento, ang amoy ng basang lupa. Ang lamig ay tumatagos sa kanyang damit, pero hindi ito kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Maya-maya, sa gitna ng malabong tanawin dahil sa ulan, may isang figura siyang natanaw sa kabilang kalsada. Nakatayo lang, nakatingin sa direksyon niya. Kinuskos niya ang kanyang mga mata. Imposible. Guni-guni lang niya ito. Pero hindi nawala ang figura. Nagsimula itong maglakad, tumawid sa kalsada, papalapit sa kanya. Habang papalapit ito, mas lumilinaw ang mukha nito. Ang buhok na basa, ang damit na simple, ang mukha na mas payat, mas pagod. Pero ang mga matang yon, kilalang kilala niya ang mga matang iyon. Aaron? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Huminto si Aaron ilang talampakan mula sa kanya. Basa na rin ito ng ulan. Walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng ulan ang maririnig. Nagtitigan lang sila na para bang sinusubukan ng kanilang mga mata na punan ang 6 na buwan ng katahimikan at distansya. Si Mariel ang unang kumilos. Tumalikod siya, handang tumakbo. Hindi niya kaya. Masyadong masakit. Mariel, please. Ang boses ni Aaron, basag at puno ng pagsusumamo, ang nagpahinto sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mariel. Hindi lumilingon. Hinahanap ka. Sagot nito. 6 na buwan na kitang hinahanap. Umalis ka na. Wala na tayong dapat pag-usapan. Meron. Giit ni Aaron. Please, makinig ka muna. Dahan-dahan siyang lumingon. At ang nakita niya ang nagpadurog sa natitirang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan, lumuhod si Aaron sa basang kalsada, sa gitna ng malakas na ulan. Walang pakialam sa mga sasakyang dumadaan. Walang pakialam sa mga taong nakatingin. Patawarin mo ako, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa lamig at emosyon. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan, sa kontrata, sa sakit na idinulot ko sa'yo. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Mariel, humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hindi ko alam na nakikinig ka, pagpapatuloy ni Aaron. Pero kahit pa, mali pa rin ako. Maling-mali na ginamit ko ang sitwasyon para mapalapit sa'yo. Duwag ako, Mariel. Yan ang totoo. Duwag ako. Bakit, Aaron? Bakit mo ginawa? Tanong ni Mariel. Ang boses ay puno ng sakit na matagal niyang kinimkim.
Tumingala si Aaron. Ang ulan ay malayang dumadaloy sa kanyang muka. Dahil mahal kita, pag-amin nito. Mahal kita, Mariel. Matagal na. Mula pa noong college tayo. Mula pa noong mga panahong nangangarap ka pa lang tungkol sa Radiant Cebuana. Natakot akong sabihin sa'yo. Natakot akong baka hindi mo ako gusto. At nang makita kitang nasasaktan dahil sa pagbagsak ng kumpanya mo, ginamit ko ang problema ko sa pamilya bilang isang desperadong paraan para makasama ka. Bawat salita ay parang alon na humahampas sa kanya. Tinatangay ang lahat ng galit at pagdududa. Ang narinig mo sa hotel, yung tungkol sa mana, totoo yon. Yun ang plano nila, pero hindi yon ang plano ko. Ang tanging plano ko ay ang makasama ka. Pagkatapos mong umalis, tinanggihan ko ang lahat, Mariel. Ang mana, ang kumpanya. Wala akong pakialam sa mga yon dahil natanto ko na ang tanging bagay na hindi ko kayang mawala sa buhay ko ay ikaw. May kinuha si Aaron mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na bato. Hindi ito kasing garbo ng una, pero mukha itong mas totoo. Hindi na to kasama sa kontrata. Sabi ni Aaron, ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Walang pera, walang pagpapanggap. Ito lang ako, Mariel, nagmamahal sa'yo. Patawarin mo sana ako at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na napigilan ni Mariel ang sarili. Humagulgol siya. Isang iyak na naglalaman ng 6 na buwan ng kalungkutan, pangungulila at pag-ibig na pilit niyang itinanggi. Tumakbo siya palapit kay Aaron, lumuhod din sa basang kalsada at niyakap ito ng mahigpit. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang dalawang pusong nasaktan at nagkahiwalay ay sa wakas muling nagtagpo. Dinala ni Mariel si Aaron na nanginginig sa ginaw sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Agad siyang kumuha ng tuwalya at ilang tuyong damit na pinahiram ng kanyang landlady para kay Aaron. Habang nagbibihis ito sa banyo, nagpakulo siya ng tubig para sa kape. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay iba na. Hindi na ito mabigat o nakakailang. Isa itong katahimikang payapa, puno ng mga bagay na kailangan pang ayusin pero mayroon ng pag-unawa. Nang lumabas si Aaron, suot ang isang lumang t-shirt at shorts na medyo maluwag sa kanya. Nakita ni Mariel kung gaano ito kapayat. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito, isang patunay ng 6 na buwang paghahanap at pag-aalala. Salamat, sabi ni Aaron habang inaabot ang mainit na tasa ng kape. Umupo sila sa 2 upuang plastik sa tabi ng isang maliit na mesa. Hindi ko alam na, panimula ni Mariel, hindi ko alam ang lahat. Kasalanan ko. Mabilis na sabi ni Aaron. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Pero natakot ako. Natakot akong tanggihan mo. At natakot akong harapin si Mama. Dito na nagsimula ang pinakamatapat nilang pag-uusap. Ikinuwento ni Aaron ang lahat. Ang tungkol sa pressure mula sa kanyang ina. Ang takot nitong maulit ang nakaraan ng kanilang pamilya. At ang sarili niyang karuwagan sa pagharap dito. Inamin niya kung paano niya sinubukang maghanap ng madaling paraan para makuha ang lahat, ang kapayapaan sa pamilya at ang babaeng mahal niya. Pero sa huli, muntik na niyang mawala ang dalawa. Si Mariel naman, sa unang pagkakataon, ay ibinaba ang pader na matagal niyang itinayo. Inamin niya ang sarili niyang takot. Pagkatapos akong lokohin ng business partner ko, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling magtitiwala. Sabi niya, ang boses ay mahina. Kaya nang marinig ko ang usapan niyo sa hotel, para akong bumalik sa simula. Kinain ako ng duda at ng pride ko. Mas pinili kong maniwala sa pinakamasamang bersyon ng kwento kasi mas madaling tumakbo kaysa masaktan ulit. Tumingin siya kay Aaron. Patawarin mo rin ako. Hindi ako nakinig.
Hinawakan ni Aaron ang kanyang kamay mula sa kabilang panig ng mesa. Ang init ng palad nito ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya. Wala kang kasalanan, Mariel. Ako ang may pagkukulang. Sa loob ng ilang oras, nag-usap lang sila. Nagtawanan sa ilang alaala. Nagkaiyakan sa ilang sakit na pinagdaanan. Dahan-dahan, ang mga sugat na dulot ng kasinungalingan at pagdududa ay nagsimulang maghilom. Maya-maya, tumayo si Aaron at kinuha ang maliit na kahon ng singsing mula sa kanyang basang pantalon. Muli siyang lumuhod sa harap ni Mariel, dito sa loob ng maliit na kwarto. Alam kong hindi ito ang pinapangarap mong proposal, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At alam kong marami pa tayong kailangang ayusin, pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Mariel Santiago, gusto kong makasama ka habang buhay, sa hirap at ginhawa. Walang kontrata, walang kapalit, pagmamahal lang. Tumingin si Mariel sa mga mata ni Aaron. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Isang hinaharap na hindi perpekto, pero totoo. Will you marry me? For real this time? Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Mariel, pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Dahan-dahan, kinuha niya ang singsing mula sa kahon at isinuot ito sa kanyang daliri. Sakto. Tumingin siya kay Aaron at ngumiti. Oh, Aaron, pakakasalan kita. Tumayo si Aaron at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ni Mariel na sa wakas, nakauwi na siya. Biglang nagring ang cellphone ni Aaron. Medyo nag-aalangan pa itong sagutin, pero sininyasan siya ni Mariel na okay lang. Hello, Tito. Nakinig si Aaron sa kabilang linya. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang nangiti, napalitan ng pag-aalala. Ano? Kailan pa? Sige, Tito. Salamat sa pagtawag. Uwi kami. Ibinaba niya ang tawag at humarap kay Mariel. Ang muka ay puno ng pagkabahala. Anong nangyari? Tanong ni Mariel. Si Mama, sabi ni Aaron. Inatake sa puso. Nasa ospital siya. Ang biyahe pabalik ng Cebu, ang pinakamatahimik at pinakamabigat na biyahe sa buhay ni Aaron. Magkahawak kamay sila ni Mariel sa buong panahon. Ang kanilang mga daliri ay magkalapat na para bang kumukuha ng lakas sa isa't isa. Hindi niya alam kung ano ang madadatnan nila. Ang alam niya lang, kailangan niyang harapin ito kasama si Mariel. Pagdating nila sa ospital, naabutan nila ang kanyang tito Samuel at ang kanyang ama sa labas ng ICU. Ang balikat ni Don Ricardo ay nakayuko. Isang imahe ng kalungkutan na hindi pa nakikita ni Aaron dati. Papa, tawag ni Aaron. Niyakap siya ng kanyang ama. Mabutit dumating kayo, anak. Tumingin ito kay Mariel at bahagyang ngumiti. Hija, salamat at kasama mo siya. Stable na ang kapatid mo, sabi ni Samuel. Pero kailangan pa rin siyang obserbahan. Ang sabi ng doktor, stress at labis na pag-iisip ang dahilan. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan silang pumasok sa kwarto, pero isa-isa lang. Nagpasya si Aaron na si Mariel ang unang pumasok. May bahagi sa kanya na naniniwalang si Mariel ang kailangang unang makita ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Mariel habang dahan-dahan niyang itinutulak ang pinto ng kwarto sa ospital. Nakita niya si Ginang Loring na nakahiga sa kama, napapaligiran ng mga aparato. Wala na ang dating Reyna na may matalim na tingin at matigas na pananalita. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng mukhang mahina at pagod. Dahan-dahan siyang lumapit. Iminulat ni Loring ang kanyang mga mata. Sa una, may bakas ng pagkagulat, pero agad itong napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Mariel dati mula dito. Pagsisisi. Mariel, sabi nito. Ang boses ay mahina at paos. Hindi nagsalita si Mariel. Naupo lang siya sa upuan sa tabi ng kama. Patawarin mo ako, Hija. Pagpapatuloy ni Loring. May namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Natakot lang ako. Natakot akong maulit ang nakaraan. Ang ama ni Aaron, minsan na niya akong ipinagpalit sa ibang babae. Muntik nang masira ang pamilya namin. Ayoko lang mangyari yon kay Aaron. Akala ko, kung pipiliin ko ang mapapangasawa niya, makokontrol ko ang lahat. Sa wakas, naintindihan ni Mariel ang pinakaugat ng lahat. Ang sakit na matagal nang itinatago ni Loring ang siyang nagtulak dito na maging malupit at mapagkontrol. Hinawakan ni Mariel ang kamay ni Loring. Ang kamay na dati malamig ay ngayon ay naghahanap ng kalinga. Naiintindihan ko po, sabi ni Mariel sa malumanay na boses. Ang mahalaga po, nandito na kayo. Magpagaling po kayo. Sa simpleng gesture na yon, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Loring. Isang pag-iyak na naghuhugas sa mga taon ng takot at hinanakit. Iyon ang simula ng kanilang paghihilom. Makalipas ang isang taon, sa isang maliit na resort sa baybayin ng Cebu, naganap ang isang kasal. Simple lang ang seremonya, kaunti lang ang bisita, mga tunay na kaibigan at malalapit na pamilya. Nakaupo sa unahan si Don Ricardo at sa tabi niya ay si Ginang Loring na mas payapa na ang muka at may tunay nang nangiti sa mga labi. Naglalakad si Mariel sa pasilyo na gawa sa buhangin. Suot ang isang puting bestida na siya mismo ang nagdisenyo. Ang kanyang kumpanya, ang Mariel's Beauty Essentials, ay muling nakabangon, mas matatag at mas matagumpay kaysa dati sa tulong ng perang inipon ni Aaron at ng sarili niyang pagsisikap. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Aaron. Hindi na siya ang duwag at nalilitong lalaki na nakilala niya. Siya na ngayon ang lalaking matapang na tumayo para sa kanilang pag-ibig. Nang magtagpo sila, hinawakan ni Aaron ang kanyang mga kamay. Walang kamera, walang audience na kailangang i-please, tanging sila lang. Sa harap ng Diyos at ng mga taong ito, sabi ni Aaron, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ipinapangako kong mamahalin ka ng buong katapatan. Wala nang pagpapanggap, wala nang kasinungalingan, ikaw at ako, hanggang sa ating walang hanggan. Tinantanggap kita, sagot ni Mariel. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Bilang aking asawa, aking kaibigan, at aking kakampi sa hirap at ginhawa. Ikinis ni Aaron ang kanyang nobya, isang halik na nagsasara sa kabanata ng kanilang mga pagsubok at nagbubukas sa isang bagong aklat ng kanilang buhay. Habang papalubog ang araw, magkahawak kamay silang naglakad sa dalampasigan. Ang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan ay napatunayang mas matatag dahil sa katotohanan. Natutunan nila sa masakit na paraan na ang tiwala ay hindi hinihingi o ipinipilit. Ito ay dahan-dahang itinatayo, pinag-iingatan, at kung masira man, ay kayang buuing muli ng dalawang pusong handang magpatawad at magmahal nang walang pasubali. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto, pero ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Mariel at Aaron. Isang paglalakbay na sinubok ng kasinungalingan, pinatatag ng katotohanan, at binigkis ng pag-ibig na wagas. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nagmahal, nasaktan, at umasa kasama ng ating mga bida mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga sandaling halos madurog ang puso ko para kay Mariel at may mga pagkakataong gusto kong sigawan si Aaron sa kanyang karuwagan. Ngunit sa huli, ang kanilang kwento ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay puno ng mga pagkakamali, puno ng mga pagdududa, at minsan, puno ng sakit. Pero ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at magsimulang muli. Ito ay isang paalala na sa likod ng bawat takot
ay merong tapang na naghihintay at sa dulo ng bawat sakit ay may pag-asang sumisibol. Sana ang kwento ni na Mariel at Aaron ay nag-iwan ng isang maliit na init sa inyong mga puso. Sana ay napulutan ninyo ito ng inspirasyon na anuman ang pagsubok na inyong pinagdadaanan, laging may pag-asa hanggat tayo ay handang magpatawad at magmahal ng totoo. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Paalam.